Sa pagkadesperada ng babae na to na magkaroon ng anak, gagawin niya ang lahat para lamang matupad ang kanyang pangarap. Kahit pa ang ibig sabihin nun ay kukunin niya ito sa pamamagitan ng brutal na pamamaraan. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. Simulan na natin ang kwento. Noong November 30, 2022, isang pamilya ang labis na nag-alala nang ang kanilang buntis na anak ay bigla na lang naglaho. Nagpaalam lang ito pumunta saglit sa bayan pero hindi na siya nakabalik at nawalan na rin sila ng kontak rito. 3 araw ang lilipas, pagkatapos ng walang tigil nilang paghahanap, matatagpuan din nila ito subalit sa hindi nga lang maayos na kalagayan. Siya ay patay na at ang nakakakilabot pa doon, wakwak rin ang tiyan nito. Habang ang pinagbubuntis niya namang sanggol ay hindi nila matagpuan kahit saan at hindi rin nila alam kung buhay pa ba ito. Ang krimen ay sadyang gumimbal sa buong bayan at naging palaisipan sa lahat kung ano ang nangyari kay Rosa Vasquez. Ating alamin ang buong istorya sa likod ng kanyang pagkamatay at sino ang taong walang puso ang nakayanang gawin iyon sa isang ina. Si Rosa Isela Castro Vasquez ay isang 20 years old na babae na nakatira sa Port Veracruz, Mexico. Kasama nito sa kanilang tahanan ang kanyang partner at ama rin ng kanyang ipinagbubuntis. Malapit na silang maging magulang kaya hindi masukat ang pananabik ng dalawa sa parating na biyaya sa kanilang buhay. Ang problema lang, hindi ganoon kadali ang mga bagay para sa kanila dahil kasalukuyang walang trabaho ang kanyang kasintahan at siya naman ay nasa 8 buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Dahil dito, hindi na rin siya makatulong sa paghahanap buhay at ang tanging tumutulong lang sa kanila pansamantala ay ang kanyang kapatid at mga magulang. Habang papalapit pa ang panahon ng kanyang panganganak, kinailangan na rin nilang ihanda ang mga gamit ng bata sa abot ng kanilang makakaya kahit hindi pa ganoon kasapat ang kanilang ipon. Mga 2 linggo bago ang kanyang due date, habang siya ay gumagamit ng Facebook, waribay narinig ng langit ang kanyang mga panalangin dahil may nakilala siyang isang babae na nag-aalok ng libreng baby clothes. Nagpakilala ang ginang bilang si Veronica at ang sabi nito, naghahanap lamang siya ng mga taong pwede niyang matulungan. Hindi naman ito mukhang manloloko at parang mabait din kausap, kaya gumaan naman kaagad ang loob ni Rosa dito. Bukod pa doon, totoong malaking tulong na sa kanila ang simpleng alok nito ng mga baby clothes. Subalit lingid sa kanyang kaalaman ng puntong iyon, nahuli na pala siya sa isang nakakamatay na bitag. Ang nakilala niyang si Veronica ay ibang-iba sa tunay nitong pagkatao at ang kanyang mga ikinikilos ay isang maskara lamang sa malagim niyang binabalak. Dahil sa legal constraint sa bansang Mexico, hindi pwedeng ilahad ang kanyang buong pangalan, kaya tinatawag lamang ito na Veronica N sa media. Si Veronica N ay isa ring Meksikana na kasal na ng ilang taon. May mabait itong asawa at maayos naman ang kanilang pamumuhay. Yun nga lang para sa kanya, may isang bagay na lang na kulang sa kanilang buhay at iyon ay magkaroon ng sarili nilang anak. Sa loob ng ilang taon nilang pagsubok, hindi talaga sila nabiyayaan ng kahit isang anak at nagdulot ito ng matinding lungkot kay Veronica. Ang masakit pa, pagkatapos niyang magpatingin sa doktor, napag-alaman niyang hindi niya talaga kaya na magkaroon ng anak. Isa yung realidad na tumulak sa kanya para mawalan pa ng pag-asa. Nakaramdam ito ng desperasyon na sa matinding kagustuhan niyang magkaroon ng anak, unti-unti na itong hindi nakapag-isip ng rasyonal at nagresulta ito sa pagbuo niya ng isang karumal-dumal na plano. Buwan ng Marso taong 2020, gumawa si Veronica ng isang kasinungalingan na siya di umano ay buntis. Pinaniwala niya ang kanyang pamilya at mga kaibigan na walang alam sa katotohanan na magkakaroon na daw silang mag-asawa ng anak. Siyempre, naging masaya at sabik ang lahat sa kanyang balita, lalong-lalo na ang kanyang mister. Kaya alam niya ng puntong iyon na hindi na siya pwedeng tumalikod sa ginawa niyang kwento. Sa mga sumunod na araw, pinanindigan niya ang pagpapakunwari kahit saan at sadyang umakto din ito na waribay nakakaranas siya ng mga sintomas ng pagbubuntis.
Sa katunayan, kunwari itong nagpapacheck up sa doktor at nagpapakita ng mga ultrasound result na nagmula lamang sa internet. May inilalagay din siya sa kanyang tiyan na foam para pagmukaing lumalaki ito sa pagdaan ng mga buwan. Dito pa lamang makikita na natin kung hanggang saan ang kaya niyang gawin para lamang ipagpatuloy ang kanyang kasinungalingan. Pagkalipas ng 8 buwan at kalahati, alam nitong malapit na ang oras na dapat siya ay manganganak. Nang ibig sabihin din ay kailangan na nitong gumawa ng paraan para maghanap ng totoong bata sa lalong madaling panahon. Upang magawa iyon, nagbukas ito ng bagong Facebook account, gumamit ng isang peking larawan at nagpakunwaring siya ay isang 60 years old na babae. Sa mga sumunod na araw, naglaan ito ng oras para maghanap ng mga buntis na malapit na manganak. Pagkatapos, paisa-isa niyang minessage ang mga ito upang alokin ng libreng baby clothes. Naghihintay kung alin sa mga ito ang kakagat sa kanyang pain. Di tumagal, may isang ang babaeng naging interesado sa kanyang inaalok at nag-reply ito sa iniwan niyang message. Dito na nagtagpo ang landas nila ni Rosa Vasquez. Sinimulan niya itong kausapin sa chat na waribay sila'y malapit na magkaibigan hanggang sa nagtanong na siya ng mga iilang impormasyon mula kay Rosa, kagaya ng kung ilang buwan na siyang nagdadalang tao, sinong kasama niya sa bahay at kung anong trabaho ng kanyang asawa. Habang siya naman ay nagbabahagi din ng mga gawa-gawang detalye tungkol sa kanyang sariling buhay, kaya inisip talaga ni Rosa na mapagkakatiwalaan ito. Kinuha niya ang loob at tiwala ng isa sa pamamagitan ng pag-akto na mabait at sa pag-alok ng simpleng tulong para sa kanyang anak. Ang tusong pakanang ito ni Veronica ay sadyang kasuklam-suklam. Ginamit niya ang pinansyal na pangangailangan ni Rosa at ang kanyang pagnanais na mabigyan lamang ng maayos na buhay ang kanyang anak para lokohin ito. Kaya dahil doon, naengganyo si Rosa na tanggapin ang inaalok na tulong ni Veronica. Kalaunan, nagkasundo ang dalawa na magkita sa araw ng Miyerkules, November 30, 2022 para maibigay daw nito ng personal ang mga baby clothes. May ilang araw pa ito bago ang itinakda nilang pagkikita, kaya para masigurado ang pagtatagumpay ng kanyang plano, naghanap pa ito ng isang kasabwat. Doon naman niya nakilala ang isang lalaking nagngangalang Gonzalo. Si Gonzalo ay isang binata na nasa edad ng mga late 30s at naghahanap lamang ito ng pagkakakitaan. Hirap siyang makakuha ng trabaho kaya nang inalok ito ng 10,000 piso ni Veronica para tumulong sa isang krimen, hindi na ito tumanggi. Sa mga sumunod na araw, pinagplanuhan ng dalawa ang kanilang mga gagawin, pati na rin ang mga kinakailangan nilang gamit. At ang pinakanakakakilabot sa lahat, pinag-aralan din nila paano gumawa ng cesarean section nang sila-sila lang. Dumating ang araw ng November 30, 2022. Umalis si Rosa mula sa kanilang tahanan sa Port Veracruz at nagtungo malapit sa airport kung saan nila napag-usapang magkita ni Veronica. Wala sa bahay ang partner niya ng araw na iyon kaya mag-isa lamang siyang pumunta sa bayan. Sa CCTV malapit sa area, makikitang unang dumating si Rosa at naghintay ito sa harap ng isang pharmacy. Samantala, late namang dumating si Veronica pagkaraan pa ng ilang minuto. Nang nagkaroon ng interaksyon ang dalawa, halatang hindi mapakali si Veronica at mukha din itong kinakabahan. Hindi niya napigilang magpalingon-lingon sa paligid na waribay kinukumpirma kung may mga nakatitig sa kanila. Gayunpaman, hindi naman pinansin ni Rosa ang kakaiba niyang pagkilos. Di tumagal, sinabihan niya ito na ang damit ay nasa sasakyan, kaya pareho silang naglakad papunta sa nakaparadang kotse. Subalit pagkalapit na ni Rosa doon, bigla na lang niya itong itinulak sa loob at pinilit na sumakay bago dali-daling nagmaneho papalayo. Nang puntong iyon, hindi na siya makaatras sa plano kaya wala na itong ibang nagawa kundi tapusin ang kanyang sinimulan. Dinala nila si Rosa sa isang lokasyon na wala masyadong tao at malayo rin sa bayan. Pagkatapos, ipinasok nila ito sa kwarto habang nagtutulungan para itali ang kanyang mga kamay, sinisiguradong hindi siya makapalag. Siyempre ng puntong iyon, walang tigil ito sa pag-iyak at sa pagmamakaawa sa dalawa na huwag siyang saktan lalo na ang kanyang anak. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang pagsusumamo ay naging walang silbi lamang. Nang walang sinasayang na oras, hinandal niya na ang mga gamit at inutusan na ni Veronica si Gonzalo na simulan ng pagsisaryan kay Rosa.
Wala silang ginamit na anesthesia, kaya siguradong ramdam nito ang bawat sakit mula sa paghiwa ng kanyang tiyan. Napuno ang paligid ng dugo at sigaw ni Rosa hanggang sa tuluyan na itong nawala ng malay. Matagumpay at ligtas nilang nakuha ang kanyang anak, pero sa huli, agad ring binawian ng buhay si Rosa dahil sa mga natamo niyang pinsala. Pagkatapos nito, nilinis nila ng maigi ang buong crime scene at basta nalang itinapon ang mga labi ng kanilang biktima sa Medellin del Bravo na matatagpuan sa Mexican state ng Veracruz. At habang nakatago doon ang kanyang katawan, nagsimula namang mag-alala ang kanyang pamilya dahil hindi pa rin ito nakakauwi at hindi rin nila ito makontak. Sa kanilang pagkakakilala kay Rosa, mabilis itong mag-reply at hindi rin ang tipong nagtatagal sa labas lalo pa't malapit na siyang manganak. Kaya sadyang hindi nila mapigilang mag-alala na baka may nangyari na ditong masama. Nang nakakaramdam ng pangamba at takot, nagpasya sila na mag-file ng missing persons report ng parehong araw. Maliban pa doon, humarap din ang kanyang kapatid na si Lisbeth sa media para humingi ng tulong sa paghahanap sa kanya. Samantala, habang nagaganap ang lahat ng ito, pumunta naman si Veronica sa Cruz Roja Mexicana na isang Red Cross Medical Center. Halos naguluhan din ang lahat dahil pagkarating niya doon, punong-puno ito ng dugo at may hawak rin siyang bagong silang na sanggol sa kanyang mga kamay. Humingi ito kaagad ng tulong sa mga doktor, pero ang isang pinagtataka pa nila, nagmamadali din itong iparegister kaagad ang bata. Malamang, alam na nito na kapag nagsagawa ng madaming test ang hospital, madidiskubre nila ang kanyang sekreto na hindi talaga siya nanganak. Gayunpaman, sa kabutihang palad, unti-unti ring natapos ang kanyang kasinungalingan at pag-arte nang tumanggi ang mga medical staff sa kanyang request. Paliwanag pa nila, wala siyang iprovide na sapat na ebidensya para sabihin na sa kanya nga ang bata. Dahil dito, hindi sila pumayag na iparehistro ito. Pagkaraan ng 3 araw pagkatapos naman mawala ni Rosa, natagpuan din nila ito sa wakas noong December 3, 2022. Nakita ng mga tao ang kanyang bangkay sa isang ranch sa Los Arias, mga 25 kilometers ang layo mula sa huling lugar na nakita siyang buhay. Pero halos lahat ng nakakita sa kalagayan nito ay kinilabutan sa pagkabrutal ng nangyari sa kanya. Kahit pa medyo naaagnas na ang kanyang katawan, kitang-kita pa rin ang wakwak niyang tiyan. Bukod pa doon, wala na ang bata sa kanyang sinapupunan. Hindi nila alam kung buhay pa ba ito o kung kinain ng kung anumang hayop. Pagkatapos ng kanilang nadiskubre, agad silang tumawag ng pulisya at mabilis ring umabot sa pamilya Vasquez ang masamang balita tungkol sa sinapit ng kanilang mahal na anak. Labis ng galit, lungkot at pighati ang kanilang naramdaman dahil hindi naman iyon karapat-dapat na sapitin ni Rosa. Ang ikinagalit pa nila, hindi lamang ito nawala ng maaga, kundi namatay pa siya sa karumal-dumal na paraan. Dahil sa pagkabrutal ng krimen, tinutukan ng mga otoridad ang pagsulba sa kaso na sa kabutihang palad, hindi naman natagalan sa paghintay ang pamilya para sa hustisya. Nang parehong araw, nahuli din ng mga otoridad sina Veronica at Gonzalo at inaresto nila ang dalawa para sa kasong kidnapping at femicide. Nang panahon ding iyon, na-recover ng mga pulisya ang bagong silang na sanggol ni Rosa mula sa mga salarin. Agad din nilang dinala ito sa hospital upang mabigyan ng medical na atensyon at nang bumuti na ang kondisyon nito, ibinalik nila ito kalaunan sa kanyang tunay na ama. Samantala, hindi naman nahinayaan ng mga otoridad ang pamilya ni Rosa na kilalanin pa ang kanyang mga labi dahil sa sobrang lala ng kalagayan nito. Pinayuhan din nila ang pamilya na mas makakabuting ilibing nila ito kaagad dahil medyo naaagdas na ang bangkay. Kaya pagkalipas ng isang araw, nagsagawa lamang sila ng isang simpleng funeral para ipagluksa ang pagkamatay ni Rosa at inihati din nila ito kaagad sa huling hantungan ng parehong araw. Samantala, humarap naman sina Veronica at Gonzalo sa batas para harapin ang parusa sa ginawa nilang krimen. Ipinangako din ng State Attorney General ng Veracruz na sisiguraduhin nilang makakatanggap ang dalawa ng pinakamataas na parusa na pwede nilang maibigay. Tumagal ang paglilitis ng kaso ng lagpas sa 1 taon at sa mga panahong ito, walang tigil ang pagrally ng kanilang buong komunidad, pamilya at kaibigan para ipagsigawan ang paghingi nila ng hustisya para kay Rosa. Bagaman medyo matagal ang pagdakbo ng paglilitis, wala namang duda na guilty ang dalawa sa krimen.
Sa ngayon, wala nang inilabas na impormasyon ang Mexican government tungkol sa estado ng dalawa, pero ang sigurado lang, nasa loob pa rin sila ng bilangguan at maaaring hindi na sila makalabas doon ng panghabang buhay. Ang anak namang babae ni Rosa ay magdadalawang taong gulang na sa darating na November at sinisigurado ng pamilya Vasquez na lumaki ito ng punong ng pagmamahal kahit pa wala na ang kanyang ina. Marami ding tao ang tumulong sa kanila para sa mga pangangailangan nito na sana ay ikatuwa ng loob ni Rosa. Si Rosa Vasquez ay isang mapagmahal na anak, kasintahan at ina na nagsusumikap lamang bigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang anak. Sa kasamaang palad nga lang, nakatagpo siya ng isang sakim na tao na walang pakialam sa kahit ano basta makuha lamang niya ang kanyang gusto. Marami naman sanang paraan para magkaroon siya ng anak kung saan pwede sana siyang mag-ampon, magpasurrogate o kung anuman, pero sa halip, pinili niya talagang kumitil ng isang inosenteng buhay at tanggalan ng ina ang isang kaawa-awang sanggol. Sana nga lang hindi na ito makalabas sa kulungan para mapagdusahan niya ang kanyang mga ginawa. At hanggang dito na lang ang ating kwento para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan niyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.